Good morning, sisters and brothers in Christ. Isang mapagpalang umaga po sa inyo lahat para ho sa ating mga igsuon sa Visayas and Mindanao. Maayong aga, adlaw sa inyo tanan. A blessed, blissful, and a bountiful New Year. Happy New Year po. Happy pa ba ang New Year ninyo? O kahit hindi New Year, happy pa rin. Happy ba kayo ngayong araw na ito? Happy ba kayong makita ang inyong mga boss? Happy ba ang mga boss na makita kayo? Parang mas mahina ang boses ng mga bosses ninyo, no? Mga kapatid, wag lamang po nating tanungin kung happy ba tayo, masaya ba tayo. Mahalaga ho yung tanong na yon, masaya ba ako? No? Pero ang mas higit na makabuluhang tanong ay, makabuluhan ba yung aking ginagawa? Makabuluhan ba yung aking buhay? Bakit? Kasi iba-iba ho ang klase ng kasiyahan ng tao. Meron yung malalim, meron yung mababaw. Hindi ba pagkatapos ng Pasko, ililigpit na ho yung mga palumuti ng Pasko. And then, of course, kuminsan nagsisimula ng maging malungkot. Kasi wala na yung trappings, wala na yung lights, festivities of Christmas. Meron yung malalim, meron yung mababaw, meron yung panandalian, meron yung pangmatagalan na kasiyahan. Meron yung masaya ka sa sarili mo, pero yung mga tao sa paligid mo hindi masaya para sa'yo. Happy ka ba? O, tignan nyo, napakahirap sagutin ang simpleng tanong. Diba? There's always the tendency to simplify the complicated and complicate the simple. O? Ang mas mahalagang tanong, makabuluhan ba ang aking buhay? Kesa yung masaya ba ako? Kasi kung nakita ho natin yung kahulugan, katuturan sa ating ginagawa, andoon ang ganap na kaligayahan. Okay pa ba kayo? 3 bagay po para sa ating pagninilay sa araw na ito, sa umagang ito. Number 1, first, we always begin with gratitude. Pasasalamat sa Diyos. Ikalawa, grounding, goal setting, and we ground ourselves with the Word of God, the promise of God, the plan of God, the dream of God for this year. And finally, number 3, generosity. Yung ating pasasalamat, yung ating pagninilay, yung ating pakikinig. Ang lahat ng yan, it's always point to generosity, deeper commitment, pagtalima, pagsunod, patuloy na paglilingkod, at pagmamahal. Una po, gratitude. Sabi nga nung former Secretary General ng United Nations na si Dag Hammarskjöld, also a Nobel Peace Prize winner. Sabi niya, for all that has been, thank you. And for all that will be, yes. For all that has been, salamat Panginoon. And for all that will be, yes Lord. Thy will be done. Fiat voluntas tua. So una sa lahat, nagpapasalamat tayo sa biyaya ng taong 2025. We thank the Lord for the gifts, blessings, opportunities, what else? Milestones, miracles, as well as lessons and challenges that hopefully made us stronger and wiser. We thank the Lord for the gift of miracles. O pakisabi mo nga sa iyong katabi, smile naman dyan. Monday na Monday, mukha ng Friday. Anong ibig sabihin ng smile? See miracles in life every day. See miracles in life every day. Diba? Grateful people are happy people. Grateful people are not only happy people,
but they're spiritually healthy people. Happy, healthy, hope-filled, and holy people because everything they see is laden with God's grace. We thank the Lord for the gift of 2025. Diba? Meron at meron tayong dapat ipagpasalamat sa Diyos. No? Kahit alam natin na marami ho tayong pinagdaraanan, marami pa tayong pagdaraanan ngayong 2026, pero meron at meron tayong dapat ipagpasalamat sa Diyos. We have to cultivate the attitude of gratitude. Every time we wake up in the morning, prospective gratitude. Every time we sleep in the evening, retrospective gratitude. Bilangin natin ang ating mga biyaya. Sabi nga nila, di ba? Gratitude is the greatest antidote to envy. Why? Sapagkat kapag tayo ay inggit, we count another person's blessings. You know? And when we compare ourselves with another person, sabi nga sa poem na Desiderata, you know, when we compare ourselves with other people, dalawa lamang yan. We would only become vain or bitter. Because there's always someone who's greater or lesser than we are. But of course, when we, come before the Lord, pare-parehas po tayo. Pare-parehas po tayong pasang-awa kay Lord. Nangangailangan ng kanyang pagpapatawad at pagpapala. Oh. Okay lang ba kayo? Magpasalamat sa biyaya ng buhay. Magpasalamat sa biyaya ng trabaho. Kayo ba ay nagpapasalamat sa biyaya ng trabaho? Okay yung mapagod ka at the end of the day. Mapagod ka sa iyong trabaho, sa iyong misyon, kesa yung mapagod ka sa kakahanap ng trabaho. Ha? Okay ba? Meron at meron tayong dapat ipagpasalamat sa Diyos. We thank the Lord for the gift of 2026. Panibagong simula, panibagong pag-asa, new heart, new spirit, new beginnings, new promise, panibagong pangarap sa buhay. Oh? So, we really have to cultivate the attitude of gratitude every day. That's number 1. Okay ba kayo? Second, goal setting. No? Goal setting. Grounding ourselves with the Word of God. At kanina po, narinig po natin ang gospel reading. It's all about Jesus witnessing to God's kingdom. Proclaiming God's kingdom. Ano nga ba ang kingdom of God? Paghahari ng Diyos sa ating buhay. It is God's ultimate victory against all the enemies of human life. Sin, sickness, evil, and death. Paghahari ng Diyos sa ating buhay. 5 po yan. Una po sa lahat, yan po ay gift, kaloob ng Diyos. Ikalawa, it is here and now. It is not tomorrow. It is not next week. It is not yesterday. The kingdom of God is here and now. It is something grounded in the present moment. The only thing that is certain is the present moment. Wala pa yung mamaya, wala pa yung bukas, lalong wala na yung kahapon. Oh, sabi nga ng Kung Fu Panda, di ba? Yesterday is history, tomorrow is always a mystery. Today is a gift, that is why you call it present. It's grounded in the present moment. Third, ang paghahari ng Diyos, growing. Gradual. Oh. Kaya nga, one time naglalakad ako sa isang mall, nakita ko yung statement shirt, "Be patient with me because God is not yet done with me." Ibig sabihin, God continues to create us. May pangarap ang Diyos para sa atin. At wag lamang nating, pagninilayan o pakikinggan yung ating pangarap.
we should always also direct ourselves what is the plan of God for us. And being God, He is patient with us. Ba? And of course, ika-apat po, gathering, community of disciples. At ikalima, it is a graced moment. Graced. Ibig sabihin, kailangan ng pagbabago ng pananaw. We're called to repent. Repent. Paghingi ng tawad sa Diyos, pagpapatawad. Dalawa po yung aspeto na yon. Diba? Hihingi tayo ng tawad, tayo rin yung magpapatawad. Ano kaya yung mas mahirap gawin doon? Okay ba kayo? Number 1, it is above all gift from God. At the end of the day, it is not what we have done, but what God continues to do and accomplish through us. Unworthy servants. Ba? So wala tayong maipagmamayabang kay Lord, kundi ang kanyang awa, pagpapala. Everything is grace, everything is gift. No? Mata sa langit, paa sa lupa. Lahat ay kaloob, lahat ay biyaya. Gift. Gaano man kayaman ang isang tao, kayang magbayad ng doktor, pinakamagaling dito sa bansa o sa ibang bansa. Ba? Kayang magpatayo ng ospital. Pero kung oras mo na, oras mo na. Ba? Lahat ay kaloob, lahat ay biyaya. Diba? We are called to be humble. At saan nanggagaling ang salitang humble? Humus. Ibig sabihin lupa. Oh, lupa. Oh. O pakiamoy mo nga yung iyong katabi. Pakiamoy mo nga yung iyong katabi. Ha? Ano? Amoy langit ba o amoy lupa? Amoy baby? Fresh na fresh ngayong umaga? O huwag kang matakot mag-amoy lupa. Ibig sabihin, di ba? Humility is the ultimate scent of holiness. Ang mga banal, mababa ang kalooban. Walang maipagmamalaki. Everything is grace, everything is gift. Diba? Babalik at babalik tayo sa lupa. Diba? Oh. Okay pa kayo? It's an ultimate reminder for all of us. Diba? Our days are counted. It's not really one more day, but it is one day less. You know, the ultimate delusion or illusion of human beings that we still have tomorrow. Na kaya nating kontrolin ang ating buhay. Of course, a lot of things we can be in control of. But more things, more realities beyond our control. Mata sa langit, paa sa lupa. Eyes on heaven, feet on the ground. Okay? Grace, gratitude. Another is what? The second G is growing. Diba? Growing. The kingdom of God is already here, but not yet. Andito na ang paghahari ng Diyos, pero hindi pagganap. Bakit? Nabubuhay pa rin tayo sa kasalanan. Maraming mga realidad, na talaga namang yung ating pananaw, kung minsan sinasabi natin, may pag-asa pa ba? Oh, may pag-asa pa ba? Kung minsan sinasabi natin, yung pag-asa ba ng Diyos, tunay yan at totoo at hindi lamang paasa? Oh. One time mo sabi nung millennial sa akin sa isang school, alam mo, Father, kung minsan, ang dapat sisihin ay hindi yung paasa, kundi yung mga assuming.
'Di ba? Yung mga assuming. Sabi ho nung isang pasyente sa Makati Med, kahagabi, tinalo ko po pagkatapos ng aking mga misa. Alam mo, Father, parang mas okay na yung wala kang inaasahan sa Diyos. Kasi you would only be disappointed. 'Di ba? Ano nga ba talaga yung pag-asa na sinasabi natin? Oh? Well, yung pag-asa na sinasabi natin, it's not only about emotion, that we feel just optimistic, positive, but hope is grounded in the fidelity, faithfulness of God. That at the end of the day, God is faithful to His promises, to His plans, to His, plans for us. Diba? And indeed, we need to trust. No? In as much as God, is patient with us, we are also called to be patient with ourselves. No? Gradual. No? Process. Trust the process. Ika nga. Diba? May mga bagay sa mundong ito na hindi huminabadali, katulad na lamang nung pagtubo ng binhi. No? Ang pagtubo ng binhi, di ba? The seed must be buried underground. It must face the darkness of the earth before it becomes a full-blown plant. That is why we have to trust the process. Oh? Okay pa kayo? Okay, grace, and of course, second, gradual process. Grounded, it's here and now. Anumang maaaring gawin natin ngayon, gawin. Oh? Sometimes we would procrastinate. Diba? Bukas na lamang. Meron pa naman tayong ilang araw na lamang bago magpasko at bagong taon ulit. Ano bang day ngayon? January 12. 365 days minus 12. O, di ba? Bagong taon na muli. Laging ansaan yung tendency, bukas na lamang. No? Bukas na lang ako magpapatawad. Bukas na lamang ako hihingi ng sorry. Bukas na lamang sasabihin ko, I love you, I appreciate you, thank you, I am sorry. And what if there's no tomorrow? Is it really one more day or one day less? No? Ang paghahari ng Diyos ngayon, we have to decide now. It is now or never. Diba? We have to be decisive. Oh? Okay pa kayo? Ika-apat. Of course, the grace of goals. We have to make decisions in life. Diba? We have to make decisions. And one of the decisions is repentance. No? Paghingi ng tawad. Panibagong simula. Kayo ba sa inyong buhay, ano ang inyong perspective kapag kayo ay nagpapatawad? Forgive and forget or forgive and remember? Forgive and forgive. Forget and forget. Ha? O palagay ko yung pinakamakatotohanan, remember and remember. Naalala natin yung mga dapat kalimutan at nakakalimutan natin yung mga dapat nating tandaan. Ba? Sabi nga, di ba, Father, apology accepted but access denied. O Father, pwedeng magpatawad, pero yung magtiwalang muli dun sa tao, it's a different challenge. It's a different grace. Ba? Kuminsan, nakakalimutan ng isip, pero naalala ng puso. The mind may forget, but the heart remembers. Iba-iba kasi yung pagpapatawad, di ba? Iba yung pagpapatawad sa
ninakawan ka, 1,000 pesos. Iba rin yung pagpapatawad sa paulit-ulit kang sinasaktan. Diba? Iba rin yung pagpapatawad sa humihingi sa iyo yung tao ng pagpapatawad. Iba rin yung pagpapatawad sa hindi humihingi ng pagpapatawad. Walang pagsisisi. Pwede ba yung magpatawad ka na wala yung tao, hindi humingi ng tawad yung tao? Can you forgive with or without the person? Yes or no? Can you move forward with or without the person? Choice. Decision. Diba? Okay ba? Well, hindi ho minamadali ang pagpapatawad. Diba? It doesn't happen overnight. Sometimes the healing process is more painful than the wound itself. Kaya naman, lagi yun, we have to trust the process. Travel light. Diba? Travel light. We travel safest, farthest, fastest when we travel light. Okay naman magalit. Pero since when and until when? Diba? Kayo ba ay nakakita na ng anghel? Dito ba sa St. Peter marami hubang anghel? Nakakita na ba kayo ng anghel? Taas ang kamay. Demonyo po, nakakita na kayo ng anghel, ng demonyo? Bakit parang mas nag-react kayo sa demonyo? No? Anong mas marami ho dito? Siyempre, anghel. Ay ba'y dapat ho, magpatingin tayo sa exorcist. Kung mas nakakakita tayo ng demonyo kaysa sa anghel. Diba? Why can angels fly? Bakit nakakalipad ang mga anghel? Angels can fly not simply because they have wings. Angels can fly because they are light. Magaan. Walang bagahe. Walang ere. Kaya sila nakakalipad. Oh? So the gift of repentance. You know? Pagbabagong loob, pagbabalik loob. Yun ang pagpapatawad. Oh? Magpapatawad tayo. But there's another challenge. Ang humingi ng tawad. Humingi ng tawad. Anong mas mahirap? Parehas kuminsan. Alam niyo ho ba yung love languages of apology? Kapag tayo ay humingi ng tawad, I am sorry, it is my fault, I promise not to do it again. Ano pa? Please forgive me. At ang pinakamahalaga, how can I make things right? Papaano ako makakabawi? Restorative justice. Diba? Ang tunay na paghingi ng sorry, wala nang kasunod na kasi. Inaamin mo yung pagkakasala, pagkakamali mo. Diba? Ang tunay na sorry, diba, ay sa mga bagay na hindi sinasadya. Hindi sa mga bagay na paulit-ulit ginagawa. Halimbawa, kayo po ay naglalakad sa daan. Naglalakad kayo. Tapos bigla na lamang kayong nahulog sa bangin. O kaya sa sinkhole. O kaya sa imbornal. Ano po ang tawag doon? Ano po ang tawag doon? Maaring aksidente. Sa ikalawang pagkakataon, sa parehas na oras, sa parehas na sinkhole, naglalakad ka, tapos bigla ka lang ulit nahulog. Sa parehas na sinkhole, anong tawag doon? Grabe. Testing lang ulit. Sa ikatlong pagkakataon, sa ikatlong araw, parehas na sinkhole, imbornal, nahulog ka ulit. Anong tawag doon? Tsamba pa rin. Diba? Ang sorry sa mga bagay na hindi sinasadya. Hindi sa mga bagay na paulit-ulit ginagawa. Huwag pong kalilimutan. Yun
ang tunay na repentance. Paghingi ng tawad. I am sorry. It is my fault. How can I make things right? I promise not to do it again. And of course, please forgive me. Andiyan pa ba kayo? Yan. And of course, as we move forward, napakahalaga po, ng ating pananaw sa buhay. Perspective. Pagbabago ng pananaw. Diba? Our perspective, our outlook in life could be our prison or passport. Kuminsan, ang buhay natin, lahat naman tayo ay may mga krus na pinapasan. Pero kung paano natin pinapasan ng krus, yun po, our perspective, our outlook matters a lot. Kung minsan hindi yung bigat ng krus ang nagpapabagsak sa atin, kundi yung paraan ng pagpapasan natin ng krus. Napakahalaga, perspective. Do we see problem in every opportunity or do we see opportunity in every problem? Ba? Sabi nga nung naglilinis nung chapel namin, alam mo, Father, lahat naman ng problema may solusyon. Kung walang solusyon, huwag mong problemahin. Sometimes there's a wisdom to that, isn't it? Perspective, outlook. Diba? Okay? So mga kapatid, napakahalaga ho. Repent, witness to God's kingdom. Look up, look within, look forward. Pray for the grace of a docile heart. Pray for the grace of a decisive heart. Pray for the grace of a discerning heart. Pray for the grace of a surrendered heart. Thy will be done, not thy will be changed. Kadalasan ng ating panalangin, thy will be changed, not thy will be done. Surrendered, seeking, and a serving heart. Let me end with this image of the Santo Niño. Di ba? Santo Niño, ngayon pong Sunday, ipagdiriwang natin ang Feast of Santo Niño. Kayo ba meron kayong debosyon sa Santo Niño? Mukha ka na bang Santo Niño? O ano po yung hawak-hawak ng Santo Niño? Globe. Tayo po nasa mundo. Diba? Pinapaalala po ng Santo Niño, if we have a childlike heart, surrendered heart, thy will be done, not thy will be changed. Pinapaalala po ng Santo Niño, madapa man tayo, sumubsob man tayo, diba? Sa lupa, madadapa tayo, babagsak tayo, saan? Sa palad ng Diyos. Diba? With that childlike faith, surrender. Thy will be done this 2026, not thy will be changed. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Thank you for joining us. View our past broadcast on the St. Peter Community YouTube channel and St. Peter Community Facebook page. Don't forget to like, to share, to subscribe, and hit the bell so you can be notified on our upcoming activities. Maraming salamat po at laging tandaan, unahin natin lagi ang Diyos.